Samsung. Okay. So, ngayong buta, Ang buntag. salamat sa inyong mapinadayon ng mapagpaluyo sa kanunay sa atong Sunday School, no? Ato sa ito ko, atong mga ulo, yung mga mata, o atong iyan kasi ito mga kapasingkasin. Shall we pray? Balaan, o may kamamahan, salamat Ginoo sa pagdala ng usap sa inyong mga kaanakan ng nadapit sa pagtuon, sa mga ng puno, dapit sa pagsimba, pagdahil kanimo, dapit sa pagpakalandong, sa inyong balat na puno, dapit Ginoo sa pagyahat sa among mga kabukatan diyan kanimo. Mga kanalit nun, ikaw magkaroon ka na mo sa among karong pagtuki, pagtuon sa inyong balat na puno. Kapangi ang Ginoo pulos nilagan, kapangi ang tag-usap nga magatuto kami diyan kanimo. Pinita na namin ginaampo sa ngalan ni Kristo ang Ginoo pagluwas. Amen. Okay, sa makausapan no, maayong buntag. Welcome sa atong Sunday School. Ang ato karong topic naa sa Westminster Shorter Catechism, number 29. Okay? So, mudretso na lang kita. Okay? Sa atong topic na sa Sunday School. Ang atong question diri is, how are we made partakers of the redemption purchased by Christ? How are we made partakers of the redemption purchased by Christ? Meaning, ani sa unsa mang paagi nga nakaambit kita, no, sa kaluwasan nga gipalit ni Kristo pinaagi sa iyahan dugo, no? Sa unsa maning paagi no panalitan ingon kuno tabi naday kay labot nato, no, sa kamatayon ni Kristo sa may labot nimo adto, di ba? Kasagaran kasabot mata ana, di ba? Ingon ta labot day ka, no? Labot day ka sa among pamilya, labot day ka sa istorya, no? Labot day ka dito. So dinhi sa unsa may kalabutan nato, sa unsa man paagi na naatay kalabutan ani sa kaluwasan, no? Sa katubsanan nga gipalit ni Kristo. So kinahanglan kabalo ta ani para madugaman ang atong kasiguraduhan nga kita gipakamatian ni Kristo. Amen? Amen. No, nga kita apil sa mga katawhan ni Kristo, mga igsoon. No? So ang tubag ani atong pasahon, ready, start. We are made partakers of the redemption purchased by Christ by the effectual application of it to us by the Holy Spirit. No? So nahimo kitang kada bitaw pakikambit, no? Nahimo kitang labot sa katubsanan nga gipalit ni Kristo pinaagi sa unsa nag-effectual di lang mapuslanon apan adunay epekto, no, naay sangputanan nga pagpadapat niini nga kaluwasan ngari kanato pinaagi sa balaang espiritu. So katong kamatayon ni Kristo iya tong gipadapat ngari kanato, no, dinhi mulusot na sa ang doctrine of imputation. Balik-balik ng gitaani, pero mas maayo na magbalik-balik ta para di mo kalimot, no? So, wala yung asap itong atong chok. Sino nakakita na itong chok, guys? So, sa imputation, natin rin. Okay? Let me refresh, no, your memory sa particular doctrine of imputation. Okay? Well, medyo delikado yun. Actually, medyo natukan din si God, no? Tungkol aning doctrine of imputation, no? So, from opposite aning ng word is amputation, no? Wait, sa maning amputation. Oh, iputol yung mukha mo. Okay. Di na madaw, ano yung kuhan. For example, diabeteson ka, itong imong tiil, yan namatay.
Utlon yun kay usak ka man. O toxic naman. So dinhi, kung ang amputation is to separate, ang imputation is to connect. Okay, sabtan? Unsa ang imputation? To connect, pagsumpay. So, dito, unahon nato ang unang gigamit nga word sa imputation, the doctrine of imputation. Although walay word nga imputation sa Bible, pero ang konsepto niini, the concept of imputation, sa dihang nakasala si Adan man ang ginuta to'y nakasala, ang iyang sala o ang iyang pagkasalan o ang iyang kinaiya na makasasala na panunod sa tanan niyang mga kaliwatan. That's imputation. Okay? So that's why, may ingon ka, kung labot ana. Isa ko kay labot, gilabot mo kas Ginoo. Okay? So, tungod kay nakasala si Adan, ang tanan niyang mga anak, kung saan naman? Mga makasasala. And prone to sin. No? Gikan sa original sin. Now, kang Adam na, no? Pero pag abot kang Jesus Christ, dahil na po, no? Ang tanan na maayong buhat nga gihimo ni Kristo, no? Hangtod dito sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo, mga igsoon, gi-impute po, no? Gisumpay nga rin kanato, no? Ang iyang maayong buhat, balikon ko ha, ang imputation applicable po kang Kristo, no? Kung si Adan, ang iyang sala, nasumpay kanato, kang Kristo po, ang iyang pagkamataro ug ang pagkabalaan, nasumpay nga rin kanato. It has been connected to us and with us. No, only the doctrine of imputation, So, kinahanglan, kung tayo mabutan na, so paano na, labot ka? No, na kay kalabutan na. Tungod kay, naaniya ang doctrine of what? Imputation. Gisumpay nga rin kanato. Atong gi-absorb, no? Ang pagkamatarong ni Kristo. No, ang iyang nabuhat dito sa cross, no? Alang to kanato. In that way, nahimo kita partakers, no? Nakig-ambit kita sa kaluwasan nga gipalit ni Kristo pinaagi sa epektibo nga pagpadapat niini nga rin kanato. Kinsa may mo impute ana, kinsa may mo sumpay ana, kita nyo ang katapusan nga word, ang Holy Spirit. It is the Holy Spirit who applies the salvation nga rin sa atong kinabuhian. Mind you, dili ni i-apply sa Holy Spirit sa tanang tao sa kalibutan. Iya ra ni i-apply sa tanang katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan. No? So dili bisan kinsa ra. Okay? So we need to remember this, no? Adto ta sa mga verses na nato. So una nga verses, John 1:12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. No? Klaro kayo sa Bisaya. Ang tanang midawat kaniya o mituo kaniya. Now mind you, kining receive and believe is always considered biblically as passive, no? In grammatical nuance. Kung sa man yung passive, tulo man yung ang mood, no, sa verb. Active, passive, and middle. No? Ang active, ikaw yung naghimo. Okay? Ang passive, na ay gawas nun nga puwersa nga nakapatugtog nimo nga mohimo ni anak. Okay? Pero ang middle, kung saan man ang middle, naghimo ka o buhat, kunya ikaw ra po'y naapektuhan. Ako balikon kung sa ang middle, na kay gihimo, kunya ang imong gihimo, ikaw ra'y naapektuhan ni ini kay padung ra man sa imuha.
For example, may kaon ka, kinsa may nabulahan. Ikaw may nakakaon. No? Nihimo ka. Nalahi man ang nihungit ka sa uban. Okay, imong gipakaon, no, sa laing tao o manana. Pero ikaw, that's middle. Pero dinhi, ang receiving and believing in Christ is always passive. Nanuman, sa ato lang kaugalingong di gyud ta modawat ni Kristo. Mutuwa na din. Klaro, bisag ka mo nakasidati anak. Bisag ka, pila pa ninyong birahon ang tao kapag dawat ni Kristo. Kung sa iyang kaugaling kung di siya tabangan sa Ginoo, di yun na siya. Di yun na siya. Bisang pag mahubas na lang ang imong luha. Sabta ninyo? Kay kahinanglan di ay o unsa man. Outside force. Kinsa man ang gahom sa Ginoo. Okay? So kining ang tanan nga bituon niya, meaning na hindi tabang niya ang Ginoo rapon. Aron mo to. Ang tanan midawat niya, naapoy ni tabang niya aron mo dawat. Okay? Ug katong nakadawat ug bituo kag Kristo, giun sa man sa Ginoo. He gave the right, no? Kanang right baya diha, no? No? Dili na actually, although right na siya, pero original term is power. But he gave the power. Duha man ang power sa Greek, dunamis o unsa ang ikaduha? Kapasa ba makasa? Dito. Is exousia. Okay? So dunamis is an explosive power. No? Sometimes itawag po na siya na miraculous power. Dunamis. Diya gikan ang word na dynamite. Okay? Ang exousia is a power that is related to authority and right. No? Kagamhan o katumod. Ang gigamit din na right is, na power is exousia. No, gihatagan kag gahom o katumod sa Dios nga maon sa man. Mahimong mga anak sa Dios. Okay? So, mo ang pandiri. Kaya nga naman, through this, nga nahimo man tungod kay ang Holy Spirit, iyang gidugtong kanato. Nung gihapak niya kanato, iyang ipadapat kanato ang tanan nga mga matarong nga buhat ni Kristo, nakip ang mga benepisyo ni ini. Okay? Another verse there is Titus chapter 3 verse 5. No? In Titus chapter 3 verse 5 in Greek, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. No? So ginuwas di ay taniya, dili pinaagi sa mga buhat nga matarong na atong nahimo. That is why salvation, ang foundation of salvation is not in the first person, singular. No? Sa yun to, Fort Lauderdale na question, no, sa Evangelism Explosion. Nganong pasudlon mantik ka sa akong langit, sa kasagaran ko pag-anak, tungod kay akong gidawat si Kristo. No, tungod kay nangayo kong pasaylo, dili. It should always be in the third person. No? Because He received me. Not because I received Him. But because He received. Siya, si Kristo, iya kong gidawat, bisag inani ko. Amin ba? Okay? Tungod si Kristo, naglihok sa akong kinabuhi, tungod ano siya pagpanglihok, nakatuko ko niya. Tungod sa pagpanglihok niya sa akong kinabuhi, nakahinulsul ko diha niya. Salvation is always in the third person, singular, because He, tungod siya ang hinungdan sa akong kaluwasan, not by works of righteousness which we have done, but there's a contrast. In Greek, kai. I'm not sure if it is used as kai or day. But meaning conjunction of contrast or conjunction of comparison. But according kata,
No, sumala sa iyahang mercy. No, kaluoy ra gyud. Iya tang giluwas. Dili tungod kay matarong ta, dili tungod kay maayo ta na kay na-donate unsa pa ha. Kaluoy ra gyud, no? And ang platform na gigamit, ang instrument na gigamit gikan sa word nga through. Okay? Through the washing of regeneration. No, gihugasan ka sa kabaguhan ka ng word na regeneration, mao na bagong term, ang original na term sa born again. Okay? Dili born again ang original term, actually modern term na siya. It's regeneration. No? Gibangko ka sa Ginoo. No? And then giusap. No, renew. Pinaagi sa Espiritu Santo. It's the Holy Spirit. Okay? So na mga butang na atong hisgutan karon ng mga major theme about aning pagpartake, no, sa salvation nga nalabog kay ani. No, di ba? Na mga sikta mo ingon na kita imo maputag sikta. No, ingon na awa mo labog kay kami kami ang iglesia. No? Di ba wala pasabot dugay na mo gina-explain tungod kay mo na ang pangalan sa inyong simbahan. Naapil na mo diha dili. No, naay deeper. So una diha na reality or katinuoran is union with Christ, no? Na hiusa ta diha kang Kristo. Okay? So unsa may meaning ani? The Spirit unites believers to Christ. Okay? We are united in Christ so that all His benefits like justification, unsa ni benepisyo sa nahiusa kang Kristo, mahibuwag yun nimo kung nahiusa ka ni Kristo. Una nga benepisyo ana mo is justification. Unsa ni justification? It is the doctrine wherein God changed your status. Unsa man ni status? Estado nimo, no, from single to married. No, di ba? So, or unsa pa mga status nimo? No? Employed, unemployed. Okay? Daghan siya ang status, di ba? So, ang status diri nga giusab sa Ginoo dito sa langit, ingon nga huwes, iya kang dideklarar na not guilty. No? Dideclare si God na you are not guilty. Okay? You are justified. Matarong ka. Dili tungod sa imong kaugalingon, apat tungod kang Kristo. Imagine mo ng justification. And kini nga justification, nagapadayon na para sa mga katawhan. Pero pinanako ni ginabalik-balik. Kaya ano, kinsa galing ang naalito karon? Si Satan. Sa korte. Nagsigi og akusar. Because the meaning of Satan is the accuser. No? Sige, pangakusar na ito niya. Kaya nagkisa ba lang atong defense lawyer, defense attorney? Si Jesus. No? So, mo niyang justification. Di kami kausap, nag-iusap ang imuhang estado from guilty to not guilty. No? Apan nagapadayon ni ang justification. Hangtod karon si Kristo nagapangat katarungan ka nato. Another ano is adoption. No? Ang benepisyo sa pagka kanang being united with Christ, no? Gisagub ka, no? Diba? John 1:12, for those who received Him, no? Gave He power to become the children of God, even to those who believe in His name. Okay? So gisagub ka. Meaning, kung gisagop ka, ang tanan ng benepisyo sa pagkaanak, anaan mo. No? Di ba? Kinsa may nakasuway ng gisagop dito. Naay sinagop akong apuhan. Actually, una, gisagop siya sa akong amahan. Then, gisagop siya sa akong apuhan. Nadoble yung pagsagop. No? Si
si Kuya Sally Mariano, pero dili yun na mo siya kaliwat. But then sa diyang namatay si Papa, o ang akong apuhan, ang tanan nga kayutaan sa akong apuhan o sa akong amahan, napunta sa iya ang kabahiranan. Okay? Because he is more legitimate legally than us. Wala nga? Okay, kaya kung ma-adapt ka, legitimate child ka tayo legally. Okay? Amazing, no? So, katunglunan ni Papa nga, pila to, 1,000 hectare, 1,000 lot, o kakuban. Napo siya bahin-pagin from sa akong luto. Pero kami, wala naman minangin lapo, no? Sa side sa akong father. What I'm saying is, binding na siya ang adoption. Tanan na benefits sa pagiging anak sa Ginoo. Maanaan mo. Alright? And then ang ikatulo is sanctification. No? Kini pag yung sanctification is nagapadayon ni siya, guys, nagapadayon hangtod ni sa atong kamatayon o hangtod sa pagbalik ni Kristo. God is changing you for the better. Okay? Of course, makapangutan ta, wala naman nang itangtak sa Ginoo ang tanan na kung mga weakness, dili na mao gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo ma-experience nimo ang journey of sanctification. No? Ma-experience nimo kung saan ni pagdaog ng mga plano ni Lord. He wants you to experience being munang meaning sa more than conquerors. Gidaog na ni Kristo ang silot sa sala o ang imong pagkaulipod sa sala. Pero daogon ni Kristo day by day through the Holy Spirit ang imuhang mga kahuyamon. Hangtod nga imong iuli ang hinulman nimong kinabuhi or hangtod nga hiabtan ka sa pagbalik ni Kristo. No? That is sanctification. So makita nimo ang benefits ang tinuod nga anak sa Ginoo, gina-sanctify, ginapakabalaan daily. No? Na ay development and improvement sa iyang mga kahuyamon. Okay? And then ang katapusan ang glorification. Saan yung glorification? No? Makauban nato ang Diyos sa himaya. No? Kinintanan ng mga benefits, okay, ihatag ka nato. No? So if you have your Bibles with you, atong tanaw ng Ephesians chapter 1, 13 to 14. No? Ephesians chapter 1, 13 to 14. Kinsay na ay makabasa. Sige, kung nakita na, basa na. Wala? Ako na rin basa. Kung mausap kini ang midanat kaninyo sa pagkadulog ninyo sa matuod na mensahe sa may balita na naghatag ka ninyong kaliwasan, mituon kamo ka Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios, pinangagi sa paghatag ka ninyo sa Espiritu nga iyang isaad, timaan nga kamo iya na. Muhunong ta diri ha? Kadali. Sa dihan na born again ka, gipatikan ka sa Dios, kasama kong patik. No? Naman mo yung mga tigagaw o mga parinti ka na yung patik siguro, no? Kaya ba mo ka ng patik, bisura tagtamo na namin. No? Eh, na siya laser. Unang kaya ba mo pila na ka-session ang laser? 7 session. Yeah. Unang session, sunugo na sa laser, papapapapap, and then paayohon. No? So kung maayo na, usbo na sad. And then paayohon na sad siya. No, it will take a year. No? Di na matangtang. Now, patik na ha sa kalibutan, mag-lisip kag tangtang, unsa na lang ang patik sa Ginoo? No, silyo. No, gipatikan ka, gisilyuhan ka sa Ginoo, unya kung saan gigamit niya ang musilyo sa imo ha? Ang Espiritu Santo. Muunang ang Presbyterian tigil butokon sa 666. Amen ba? Amen. Imposible nga ang tinuod nga anak sa Dios mapatikan sa yawa. Kay gipatikan man ka sa Espiritu Santo, ang mapatikan ra gyud katong dili
pinili sa Dios. Amen. Okay, amen? No? So mapadayon ta sa verse 13. No? Umausap kini ang midawat kaninyo sa pagkadulog ninyo sa matuod nga mensahe sa may balita nga naghatag kaninyong kaliwasan ituon kamo kang Kristo busa gipatikan kamo ha sa Dios, no? Na kay seal of the Holy Spirit, and seal of the Holy Spirit is always binding and eternal. No? Kita ka nag-seal sa unang seal man God ibutang na sa letter. No, para mahibawan kung naay nag-ukap pa. Official seal. So unsa gani ang deklarasyon ni God sa mga butang na iyang gisiraan? Ang iyang gisiraan walay maka abli. Ang iyang giablihan walay maka sira. So kung gisilyuhan ka sa Espiritu Santo, walay bisan kinsa nga makapatangtang ana. Ang makapatangtang ana ang nagbutang sa silyo nga mao ang Ginoo. Amen? Amen. No? Very kuan siya. Pinaagi sa paghatag kanyo sa Espiritu Santo kaya bisan timaan nga kamo iya. You belong to Christ. No? From the genitive na siya, no? Possessive. And then 14, ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan dahil kun ta himaya. So that is why mo kanta sa eschatology, di ba? Kung nasilyuhan ka sa Espiritu Santo, unsa nang pasalig ko arabon. That's a guarantee. Thank you, Ate May. Guarantee, dili warranty. Guarantee na siya. No? Garantiya. Isa na yung naka-consider ninyo nataba anang sangla o kung asin nung isang ate pag sangla sa di ba mo garantiya si Buwana ako ng hiposo na nakita ninyo akong gihipos inyo nakita na ako gikagis pero may bawaan kung pila ka karat ibutan na ako sa vault garantisado nga di kita mawala. Amen ba? Garantisado na. Munang seal of the Holy Spirit. So bisan moagi ta sa tribulation, ang pinili sa Ginoo garantisado. Amen. Na iya ni Kristo. Ang mawala ara sa tribulation, katulang dili pinili sa Ginoo. Ang mawala ara sa tribulation, katong unsa man dili katawhan sa Dios. Kay wala man sila seal of the Holy Spirit. Duha man ni ang seal. No, kay si Satan, usa kanina murag Chinese na ano ba yan? Murag Chinese kanang Chinese bitaw mangitag kuan. Kung may original mangita o isa tawag ana clone or copy, di ba? Ingana si Satan. So, pagtanaw ni Satan, na seal of the Holy Spirit ang pinili sa Ginoo, naghimo po siya seal. 666. Di ba? Ang mapatikan na po ang katawhan ni Satanas ra. Kaya imposible mapatikan. Bisang pag dakpon ko ninyo, sige, gipugos mo ata. Natungod lang adto, dili na ko na sa Ginoo. No. Because ang inyong pagpatik sa kuha pinugos. Okay? Kaya kung sa iyahan lang kagalingon, ang pinili sa Diyos, di yung magpapatik. Amin ba? So din makita nato tanaw ang verse 14 ang Espiritu Santo mao ang pasalig mo ni arabon ang garantiya. No? Tanaw nato ang 1 Corinthians 1:30. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Mao ni ang mubalik ko sa garantiya guys ha. No? Sa di pa tamo ato sa 1 Corinthians 1:30. That is why, if you know your history, ang Rome, karon, it was run down by the Visigoths, no? Around kadus ato nakuha na siya, nasakop na sa mga Vikings, sa mga kuan. So niingon ang bishop, no, okay. Nagtigon sila sa mga membro, okay, magsabot ta kay niingon daan ang hari sa Viking na ang mong padayon nga Kristohano patay. So giingnan na sila na okay, sa karon lang samtang sakop pa kanila
sulti mo, dili mo believer in Christ. Mo na instruction sa mga bishop before. Mo itong naay, do not taste controversy. Okay? Katong nawala na ang mga Vikings, niya free na, so di mo na po ang bishop na, okay, pwede na ta, simba sa Ginoo. Pero na isa, na si Donatos. Ngayon nga, katong mga pastor, at sa ato ang mga bishop, nga ni-deny sa faith, dapat dinig sa mamalanggan sa Ginoo. Dapat muagi sa repentance. No? Pero di sila. No, ita noong gi-persecute ang Donatist. You can search it up, the Donatist controversy. Do you think luwas ko sila? Ng panahon sa persecution, ilang isa liway ang ilang pagtuo, kung hayahay na, okay, balik na ta. No, Donatist controversy. Naitabo ko na sa Korea, panahon sa Japanese occupation. Ang nagpabilin sa Ginoo ang Koshin, where our Grace Point belongs. Amen. No? Grace Point Presbyterian Church belongs to the Koshin Presbyterian Church. From the word Koshin. Ang word na Shin is Shintoism. To worship an emperor. No, sa kada simbahan sa una, sa Korea, butanan o kanang larawan sa emperor. Mura pag classroom. Di ba kita ka ng classroom na may larawan sa presidente? Ang simbahan, gibutanan. Sa di pa sila, musugod og simba, awit sa sila o national anthem sa Japan. And then mo bow down sa emperor. Ang isa lang ka denomination sa Presbyterian ang wala mong himuan to the point they were persecuted, they were massacred. Ang Koshin, no, denomination sa Presbyterian. So muli, ang bisan sa persecution, dito hatong persecution guys. Nanuman, ang dinimando sa persecution katong mga tinuod na mga anak sa Ginoo. Amen. Amen ba? Amen. Okay, so andam na natin. So ato ta sa 1 Corinthians 1:30. Ingon diri sa pulong sa Ginoo. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Jesus ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios ug gihatagan kita og kagawasan. No? That is the benefit of being united with Christ. Another thing nga topic, no, to be partakers of Christ's salvation is effectual calling. No? Importante din labi na sa uban na nagduha-duha. No? Unsa man yung effectual calling? Mauni ang pagtawag kanimo na motuo kang Kristo unya dito ko ka. Okay? Dito ko ka. Ngano man, kining effectual calling is always inward. No? Itawag ka sa Dios sa imong kasing-kasing. Dili na gari. No? So it begins with the Spirit's inward call. Kung makatungog ka sa wali, no? Inward call, no? Which enlightens the mind. Okay? Mahayagan ang imong hunahuna, mga igsoon, no? Nganong mahayagan man? Because ang imong kaluwasan wala nakadepende kung asa ka na membro. Amen. Nakadepende kung kinsay nagpakamatay nimo. Amen ba? Amen. Okay? Mo na makita ninyo nga it will enlighten the mind. It renews the will. Ang enlightened mind pag yun, mga igsoon is ang tanang enlightened mind, maayo ang pagsabot sa Biblia. May baon yun mo nagdili enlightened ang mind ko. Ang pagsabot bitaw sa Biblia, muryo-muryo. Example, no, di na ko mention sa name, no, sa group. Ang ilang pagbasa sa versikulo na kinsa ka to mukhaon sa akong lawas kung moinom sa akong dugo, no? Nahiusa ka na. Okay? Ug adunay kaluwasan. So let's take this objectively. Now, if you interpret it literally, If you interpret it
fair kang Jesus. Asa si Jesus? Naa sa right hand of God the Father Almighty. Now, kung kining atong gikaon karon sa Lord's Supper, mahimong unod ni Kristo, literally. Kaya ba mo pila ka billion ang Christian, claiming Christian karon? 2 billion kapin. 2 billion mukit-kit sa unod ni Kristo, and buhi siya dito, and He will feel it. Meaning, are we torturing Christ? Nana sa Hebrews, are you torturing Christ again? Nimon ang Hebrews, anak. No? Sa book of Hebrews. Now, this is not an enlightened mind. Amin ba? This is not an enlightened mind. Mga igsoon. Okay? We need to interpret this passage differently. Okay? Meaning, this is spiritual participation. Spiritual food. We are eating Christ spiritually. Meaning sa enlightened mind. It renews the will. Masaling will? From the word volition. Ang kabubuton. Husbon yun sa ginang kabubuton mo. No? Ang tinuod na tinawag sa Diyos. Okay? Nga naman, naamang sa will ang tanang buhat. Either maayo or dili. So ang gibak ko sa Diyos. No? Maayo ang resulta sa iyang will. Sunod ani, and persuades the sinner to embrace Christ freely offered in the gospel. Mootoy, kung saan ang persuade gani? Mukumbinsi ba sa makasasala? Nagdakson si Kristo. Nang saan na ito pagkakos ni Kristo? Taro mo na ito niya. Ngayon mo na ito dagson ako, tanan ako makita ang murag naon ni Kristo. Basta naibalbas sa taas ng buhok, akong gakson. Has a picture. How do you interpret this? Do you interpret this literally, guys? No. When we say embrace Christ, is this when we believe in Christ? Amen ba? Amen. When we receive Christ. Okay? Freely offered sa gospel, sa diyang makadumog ta sa ebanghelyo na ang kaluwasan dili pinaagi sa atong buhat, kundi sa gibuhat ni Kristo alang sa iyang katawhan. Romans 8:30, kung na may Bible, Romans chapter 8, verse 30, kung diri sa pulong sa Ginoo, busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wow! I love this. Wala lamang niya tawag ka sila, kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Remember this, guys, ha? Importante ni. Kung sa'yo na, Andre, gitawag sa Diyos kadtong iya nang gilain. Ang gitawag ka sa Diyos, ang iyang pinili. Ang inward calling. Pero ang outward calling, maapil. No, maapil sa outward calling, duhaman ang calling. Inward calling and outward calling. Sa outward calling, maapil ang tanan. Apil ang santo. Apil ang kanding sa outward calling. Pero sa inward calling, no, ang pagtawag sa Diyos sa sulod, ang pinili ba? Amin ba? Naprata, gagawin isang po para makarelate mo. Muaming ko, okay, muwalit ta sa gym. Ya para daghay mo ko na manghatag sa kasamang bugas. Hindi kada pamilya, kada usag yun. Ipanabi. Tugod man. Wala maigo ang gym, awas-awas ang gym. Kaya nga naman, ang sa tuyo na ito, aron makadumog sila sa pulong sa Ginoo. Tugod man tanan nakadumog. Kaya nidugok ba yan? So ang katong pagkatinawag, that was outward calling. Ng tanan. Pero ang nakadumog sa ilang kasing-kasing, ang mga pinili sa Ginoo. Katong giingon diri na, gilain. No? And then, atong padayonon, busa gitawag sa Dios katong iya nang galain, wala namang kauga. Meaning, wala ni hunong sa pagtawag. Ni padayon asaman, kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. No? Naay justification, naay sanctification, and then glorification. Ang tanang pinili, ang tanang gitawag sa iyang kasing-kasing, gipakamatarong, gipakabalaan, o gilalin na
ngadto sa himaya sa Dios. Meaning ang tanang pinili sa Dios malangit gyud. Amen. Amen ba? No, may mo nga. Bisa tayo magpabadlong ta. Pinili ka sa Dios. Wala man nag-iwan ng Bible anak. Kaya ang pinili sa Diyos, tawgon sa Diyos. Ang gitawag sa Diyos, ipakamatarong sa Diyos. O ang ipakamatarong sa Diyos, ipakabalaan sa Diyos. Imposible na. No, that is why I will always argue mga nagpakamatay. Iya sa Diyos. Dili yun. Because ang sangkutanan sa usa ka pinili sa Diyos is not hopelessness, but hopefulness. Amen. Okay? Bisa kung sa kadako sa imong problema, no, nakasuway ko ana, rock bottom, bang! Pero ako nag-ingon na, wala na moagi sa akong una-una, ang maghikot. Diagi na. Labi na ko na I'm a person who is always, most of the time, are depressed. It is only by God's grace na makalihok ko, makahimo sa mga butang na anay na kubuhat. Pero never na niabot anang puntuha because even in spite of hopelessness, there is hope in Christ. Amen. Okay? Muna diha ang effectual calling, guys, no? Another thing is grace alone ang kaluwasan. Grace alone lagi. No? Balik ko na ko, labi na ko sa mga bagong abot. That is why, kung pangutan-on ka, nga nung pasundon ka sa Ginoo sa langit, ayaw yung tubag nga, tungod kay nituo ko, first person singular. Tungod kay naghinonsong ko, first person singular. Diba? Tungod kay nidawak ko, first person singular. Fort Lauderdale na siya, evangelism explosion. Gi-correct na ni sa akong paborito na preacher, Presbyterian preacher, Scottish Presbyterian preacher, no, sa kuan, si Reverend Beck, no? Ingon niya, it should always be in the third person singular, masculine, because he saved me, Amen. because he changed me, because he accepted me. Amen ba? Amen. So this is a grace alone, the Spirit alone makes redemption effective. No, ang Holy Spirit ang nagpahimo ani nga effective mga igsoon. So that is why sa uban, di ba? Isa dire na ginatawag nga extreme unction. Kabalo ka na? Extreme unction? Wala. Duda na yun ko sa imong pagka-dilita. So, extreme kasi okay mo magitan sa mga pika sa una. Extreme unction is done toward a dying person. No? Ang dying person na bitaw, unya, dying person siya, i-officiate ang Lord's Supper. No? I-officiate. Puksod siya ba? Para maluwas. Okay? Wala kang kabaloanan. It's extreme unction. So that is why dagama na kung wala kabaloanan. No? And then, you need to know this. What is this? Tungod adto, Lord's Supper, naluwas siya. What if di siya repentant? Ang iyang gisaligan kadto, dili si Kristo. Di ba? Si Kristo ra gyud, dili ang unsa pa nakita. No? O kung imong gidawat si Kristo, there's this kanang nagiging effective ang redemption. Human effort or merit plays no role in applying salvation. Wala. Sa akong nag-iingon, bisag ang imong pagtuo, gasa sa Dios. Ephesians 2:8. No? Bisag ang imong pag-repent, gasa sa Dios. Kung dili kay kagasahan sa Dios og repentance, di ka mo repent. No? Ako mismo personally nakakita gid ko sometimes gani. Di na mong sumi na sa Grace Point. Nakakita mo tawag bisag naa nang ebidensya ba? Di gyud may wa ko kahimo ana. Wa inaana ko. Wa to pre. Wa ay dili man ako Naanay video, naanay tanan. Wag yapon mulimot yun. Unsa man na siya? Unrepentant. Amen ba? Pero ang repentant, bisog giingon naman, uy, ano ba yung ako dito? Diretso dahil ako, tanap dahil sa heart.
sorry. I repent. There's no excuse, there's no justification. I'm willing to undergo discipline. Amen ba? Amen. Okay? Because when the Holy Spirit applies, no, sa repentance, ang Ginoo yun ang mulihok ana aron mo-repent ang tao. Pero kung wala na naglihok ang repentance, agoy, sayang ra nang imong ebidensya. Perting sayang nga gid ana. Sunugan na lang na. Kita ka karon, no? Kang Cabral, perting taas sa ebidensya, nagtuyok-tuyok na lang ang istorya. Wala yun. Niabot na lang ang istorya na si Sarah ang leader sa sa to? Department of Public Works and Highways, siya ko no. Katapos-tapusan si Sarah na diya yung mastermind. Ang ebidensya lahi, pero ang conclusion, si Sarah. No? Pero I'm not being political here. What I'm saying is about repentance. Kung dili mo lihok ang Ginoo sa imong kinabuhi, pahala. Bisa pag nag-ingon ka na born again ka. Daghang born again mo nga. Bisa grabe ang ebidensya diha. Dito. You will say, I did not do it. No? Because ang faith, ang repentance is a gift of God. Amen? Gasa sa Diyos. That's why it is grace alone. Grace alone, regularly. Okay? It is always grace alone. And then that's why there is pastoral assurance. What Christ purchased by His blood, the Spirit applies. No, ang iyang gipalit bilang isang dugo, iyang gipadapat diha kanimo. Okay? So dinhi adto ta sa atong kuan paradigm ang aspect ng redemption unsang Christ role purchased once and for all at the cross. Munang naay mga uban nga mga protestante nga sayop gyud sila. Sayop gyud sila ha. Nabang nakasala o niya nawala ang kaluwasan, niya dawato na sa nila si Kristo. Pagkaugma nawala or nidawat sila ni Kristo o niya nakakawat pa sila gamay. O niya naligsan. Pangutana dayon. Luwas ba ba ito? O sa ito ba kasagaran? Hading pa ka judge. No! O sa imo ni Christ? If anyone is in Christ, he is a new creation. Unsa na klase nga creation? I'm not saying a perfect creation. What I'm saying is, he is a creation that belongs to heaven. Amen ba? Kaya iyang sala, ipakamatay ni Kristo, past, present, and future. Bisag wala pa kamatao. Natawa na dahil ka dito 2,000 years ago? Wala pa. Pero dito na ito nahitabo mga igsoon. And then, applied personally in time. Kung kanus na kanidawa, mo to ang time actually nga i-apply ni Holy Spirit, no? Ang kaluwasan diha kanimo. Ang ground of salvation isa Christ's obedience, not your obedience. Okay? Ang spirit role is effectual calling. Nung gitawag ka sa spirito. Spiritually, inside. No? Ang result, salvation is secured. No? Dahil may mong diha, salvation, saan to? Soa? Osas? May mong usas, niya di usas. No? Once saved, always saved niya. Pero kung matamatay siya, wala siya kapasayin do. Kung sa ka eh. Once saved is always saved, saved ka. No? Kung mag-usas ka niya na pero, ay wala na. Salvation is secured in Christ. And salvation received and enjoyed. Kaya wala sa imong kaugalingon ang makapaluwas nimo. Wala po sa imong kaugalingon ang makapatangtang sa imong kaluwasan. Because it is 100% the Word of God. That is why salvation is not 50-50. Okay? Ang atong nasabtan ng good, 50-50. Ang 50% ang pagkamatay si Kristo. Ang another 50%, ikaw nito, salvation is 100% God's. No? Dili God's na daghang God's ha? Apostrophe S. No? Possessive. Kung sa meaning nga ni, ang analogy dili nga ang makasasala masakiton, naghihingalo doon dito sa hospital. Kunya niingon ang doktor nga, mo ning tambal ko, ikay desisyon kung imo ning tunlod or dili. So syempre, ang masakiton, ako ning kuan ni ay, anak ko. Tubig.
So 50%. No, dili. Kaya ba kung sa alado din sa Bible, sa makasasala? You are dead in your trespasses. Kana bang patay? Makaanak pa ba na sa tambal? No. Wala yun. You need to be resurrected. Amin ba? You need to be resurrected in order to believe, in order to repent. So that's why ang imong believe kung ang repent, dili na kita imuha. Amen? Okay, so muna din eh. So now, let's give the importance, no? Nga importante ni sa Westminster Shorter Catechism number 29 because it protects the gospel from being reduced to a mere potential. Gospel is not potential, it is actual, especially for God's people. No? Okay? That is why ang mga anghel, ingon bitaw sa verse sa gospel na, ang mga anghel ko was amazed sa pag-observe sa gospel. Kaya nga naman, bisan ang mga anghel, wag kabalo, kinsay pinili. So they were excited na, kinsa kay pinili ang nila, no? Kinsa kay mudawa. And then, agoy, pinili to. Wow! And then they will get excited. No, thousands of angels. Muna meaning, anak. And then, number 2, it highlights the Trinitarian harmony. No? The Father elects, the Son redeems, and the Spirit applies. Okay? Trinitarian yun ang kalawasan. Number 3, it gives believers confidence. Ano naman? Salvation is not left to chance. Kung saan ng chance sa Bisaya? Sulagma. Dili ni sulagma kung sa pagtuod ni patag kag loto. No, ni dugay na ka sa simbahan, man pamutangon ka, unsa man? Langit ka? Ambot lang yun ani lagi. No, depende na lang ni. Kung kinsay mo, nobina na ko. Kamatay na ko. Dili. It's not chance or human will as a man, but rest on God's sovereign grace. I will give you a hard punch truth. Diba naman, nalubina rin, may kasatan, may pakadlok ko, hindi ka lubinahan. Ibubalik ka. Ang mga apostoles, wala man lubinahin. Bisa may naglubina sa mga apostoles. Nagtamo ito ba? Wala. Why? Because hindi na kinahanglan. Because once you are in Christ, you are in Christ. Amin ba? Pareto na itong makasasalak sa ba? Sa cross. No? Sa inyo na Ginoo. Dinumdumi ko. No? Iniganto mo sa imo. Inihari mo, no? Sa imong gingharian. Kung sa ito ba sa Ginoo? Okay, Hana, mag-ginulsulsa ka. Yan, nagsi, ang panad to, guys, nadunggaban na to siya. Diba? Ang iyang likod, pareha na to ni Kristo. Bangag-bangag na to. Wala na siya gaginhawa sa iyang ilong. No? Sa mga medical nire. Kaya na siya puncture nire. Di rin nagagawas ang hangin. Okay? Sama ni Kristo. So, ang iyang pagka-istorya, dili nga Ginoo. No. Nagtinga na to. Ana, I've heard, nakakita niyo bukang nagtinga. Ginoo, mga abot, yun sa ito niya pag-istorya. And then si Kristo po, kaya nagtinga po. Ano siya? Karoon na yun. Huwag siya naging okay ha, mag-inususak ka. Okay? Huwag dasa ang kuhan, rosaryuhan, or sa panatihan, mapabunyag sa ka. Hindi. Ingon ni Christ, karon, today, katudyong adlawan, nalangit itong dawan. Amin ba? No? Mato ingon ni Alistair Begg. Niingon si Alistair Begg, iyan di kuhan istorya ba? Dito ko sa langit, nakasulod ang kawatan. Yung mga angin na siya. Manong naamang ka diri? Kasi nagpasulod mo, ano okay ba? Ano naman, nabunyagan na ka? Wow! Kabalo ka sa kuha, nag-repent na ka? Wow! Manong naamang ka? Ano man? Manong naamang ka diri? Sa ito ba, according to Alistair Begg? Because the man at the middle cross says, I could come. That's why I'm here. Tungod ang tao nga tuwa sa tunga sa tulog ka cross. Niingon nga, pwede ko kasunod. And that is more than enough. Amin ba?
It's not because of you, but because of Him. Okay? So, mo ni diri ang assurance and confidence na to as believers. Okay? So next, na may mga question. Mas may mga question. Para makatang siyam-siyam. May mga question sa inyong tubad, ha? May mga question. Sayang ba yan? May mga question. Guys? Ate May? Jean? Gwyneth? Sister? So, sa'yo, karoon bro ko kung nakarealize na store. Ah. Katundo ba ito sa mga bata? Okay, so, drama ganit na, uy, kasi ticket yung sa langit. Ah. Tubang dayan, nabi, sa ihi. So, then, akong bituan sa Jesus. Oh, ako. Ako. So, karoon na-enlighten ko ba? Because siya. Kung may kag ako na kay part sa inyo sa Because of Him. Luwas mo po ni Very good. So ang tubag na because He granted me faith. Because He saved me. Because He granted me repentance. Because He granted me faith. Okay? Not because I believe. I repent. It is always in the third person, singular, masculine. Okay? Even sa accomplishment. Yes. Very good. Yes, very good. Kinsay, mga youth, kinsay nakabasa sa katong letter of invitation? Wala mo nakabasa, what you mean? Bahala ka niya, pastor. No, dili na amo ang dito sa letter sa ubos, na dito ang akong lifetime verse. In Luke 17:10. In Luke 17:10 it says, and you also after you have done everything you were told to do should say. And what should you say? I am an unworthy servant. I have only done my duty. Okay? Namuna niya. Thank you sa question, Elder. No? Bisa na itong accomplishment. Dili na nato mahimos kung wala ang Ginoo. Sure mo wala na yung question or follow up? Kaya ako ang question. Kasi kami question niya, oy, tubangan. Ipunta na niya. Okay, sige. Wala daw. Nasabtan mo ka daw. Sure ka? Okay. Jay, kasi kung ikaw na po ka Jay ha, na ay namatay na nag-ampo. Ay, siya pamunta na ikaw kuya. Siya pastor. Sige, ang sama. Ito lang sa ko. Ang sama. Okay, kung wala, ako'y mapunta na ha. Sure mo? Ate James, ate question. Question mo, ni. Ikaw, Gwyneth, sure ka? Wala na kayo pamunta ng Gwyneth? Okay. Discussion question. If Jesus already finished the work of saving us on the cross, why do we still need the Holy Spirit to make that salvation real in our lives? And how can you tell the difference between just knowing about Jesus and actually experiencing His redemption? Wato lang sa ikaduhang part. How can you tell the difference between just knowing about Jesus and actually experiencing His redemption? Kung saan yung pagkabalo na higura ka nakaila ni Kristo kung ka nang imog yung nasinati ang iyang kaluwasan. Bitaw? Saan yung pagkabalo, maluwas ka? Kung saan mga telltale signs? Di ba makabalo man sa tao in love? No? Ang tao in love, sa tauto pa rin mo ang tao in love. Ang iyang mata starlight, nagpipila. Wakay. Pero the report, ang naay kaluwasan na apoy telltale signs, di ba? Oh. Nasa may timay kanji, sa luwas na tao. Out of Papa, yes, isa na, no? Isa na. That's good.
good enough, no? Kung may lain, di ba inahan? Pastor, O nanay, tubak nanay or ang sanay? ano, nahibaw ko mga nang, kunang, mahal ko sa Ginoo. Mahal ko sa Ginoo, kay nano no, kay, nasubra ang sinsiyo nga iyang gihatag. Niya. Nasubra ang sinsiyo nga iyang gihatag. Karon, nasuda ko sa pusa na ko, kay nag-atag ang ibay. Kay, gabi naman to. So, Uwan pa din. Pag abot ako sa ako, hala, sobrang sobra dahil. Unya. Pero kailan ka sa ibay? Wala. Wala. Ah, wala. Automatic nag ako din ano kung Ang anak. hirap to sa isa, pastor, pasok kaya ang sakit na. Ako yun, gang, sobrang kong kwarta, ibalik dahil na akong kwarta. Yan Kaya, ako nahadlo ko sa Ginoo, gang. Eh, si Gaga, sige dahil ma, magbuto ta, ibalik dahil na. Karon dahil mahadlo ko sa Ginoo. Wow. Niingon ang kadtong tindera. Nay, hala, kanuan mo na yun, kanang, Ka-honest ni mo eh, ka-honest. Honest ni mo na May yun. mga pastor ko, you're so honest. Akong giingnan, mahadlok man ko sa Ginoo kay 500 ang sobra. Oh, amen. Kana, kapapakatong ng Diyos, ana. Kumain na ka. Hindi. So, guilty man po talaga. Ako na katong batatong pakunay, pipi ko makasay ka na yun. Kaya katong high school magod ko, wala ko'y balon. No? Sometimes mahurot dahil pa. So, ini Christes, naman di kantin. Yung kantin, yung amin itaw, yung isa ba yung tindira? Apay mo kung dugog-dugog ba? No, yung palit-pilit. Kada pilit, sige, at yung bulsa, hindi mo palit. No? That's sin, ha? No? But then, naku mga time nga, malintanong lagi ko, si ate may permi ko kapakon mo. No, kami sa Jollibee, kunya, ang akong kwarta kay 500 ra ba? Akong ibayad sa cashier, bitaw. Yung pag-uli na ako dito sa among likuran, hindi mo, kuwang man ang yung sukli. Kay 1,000 man ang akong kwarta. So ako yung bigla ang cashier, kuy 1,000 na akong kwarta. Sa kaluoy sa cashier, iyang ihunong ang iyang linya, iyang iiha. Nakaiya sa iya ka man matapal. And then, may ganun, nakinumdog ko nga, uy, sorry, yung 500 na akong kwarta. Ingana guys, no? But then, sakto na, no, may yun na ngay, no? No, those are the things. Of course, kaya lagi mo na i-articulate kung sa may meaning ana. Ang maayong balita na gitanong sa imuha sa Ginoo, mutubo kita siya. Kunya, mamunga. Kung kanang inyong mga testimony, mamuna ang bunga. Amen ba? No? Mamunga kita siya. Okay? That's how you know. That's how you know. And okay, mga usapan na mabunga, Pastor. The fruit of the Holy Spirit sa Galatians chapter 5. Okay? No? So, salamat sa inyong mga. Let us bow down our head and close our eyes. Shall we pray? Lord, thank you for being with us. Salamat, Ginoo, na imumigay pasabot that we are partakers of Christ's salvation. Nga gi-apply sa Holy Spirit nga rin kanamo ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ug ang tanang benepisyo niini. O mahimo lang kini, mahitabot lang kini sa imo mga pinili. Kabangi kami Ginoo nga mas mulambong ang among kasiguraduhan na kami imong mga pinili. Na kami imong mga anak, na kami imong mga katawhan. Panalangini ang imong katawhan karon sa sunod na hugna sa among simbahan. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay? Let's have a short break, 5 minutes.
kay nagpailog ng kwarta. At di, nagwan tayo sila. Sabi ko, sabi nila ng doktor,